Pero, mapapalitan ito ng swerte din, no? So, buong 2024 naman ito, mga kapiksi. So, may mga problema, pero may mga swerte rin na dadating sa inyo. For some of you guys, pwede kayong ma-promote sa trabaho. Pwedeng tumaas yung sweldo nyo, magkaroon kayo ng salary increase. For some of you, maaaring meron kayong mga bagong idea na i-explore na pwede nyong pagkakitaan, no? Parang meron kayong mga susubukan, magti-take kayo ng risk, ganyan, susubukan nyo. Ito, let's say for example, susubukan ko kayang magtinda, subukan ko kayang mag-online selling, subukan ko kayang mag-TikTok, ganyan. Kahit nasa YouTube tayo. Hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Money 2024 Kapalaran. Ito yung money energy nyo guys para ngayong 2024 para sa Cancer, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng money at saka yung energy ng Cancer. So, ito yung money energy mga kapiksi. Ngayon naman hanapin natin yung energy ng Cancer. So, Cancer guys, kayo ay na-represent ng King of Cups sa ating spread. Combination to guys ng positive and negative energy. General reading lang mga kapiksi. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo. Pero, titingnan natin yung energy, money energy nyo sa 2024 kung maganda or kung may mga money blocks kayo, mga kapiksi. So, meron ditong presence ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaring may air element kayo sa inyong natal chart. For some of you, maaring meron kayong you may be dealing with an air sign na maaring meron kayong makadeal na air sign mga kapiksi. Dito sa energy na to, nakaramdam tayo ng negative energy mga kapiksi, no? Kasi for some of you, maaari kayo magkaroon ng konting problema sa pera. Mga financial troubles, financial challenges mga kapiksi na medyo magpapasakit ng ulo nyo. For some of you guys, as early as now, medyo higpit kayo ng sinturon or maghanda kayo, mag-save, no? Kung kailan nyo napanood tong video na to guys, mag-save kayo kasi sa 2024 guys, baka meron kayong mga unnecessary expense or baka meron kayong pagkagastusan na medyo malaki-laki, mga kapiksi. Baka magpagawa kayo ng bahay or baka, I don't know, may ma-hospital or what. Pero, gagastos kayo guys, medyo malaki-laki. So, maaring sumakit yung ulo nyo. Kaya, medyo mag-ingat-ingat kayo sa savings nyo. Okay lang naman ng gumastos, no? Lalo na pag emergency or wala talaga kayo magawa. Pero, make sure na may emergency funds kayo. Kaya nga tayo nag-iipon ng emergency funds para sa mga panahon ng emergency mga kapiksi, kasi for some of you maaring may mga ganong klaseng pagkagastusan kayo sa 2024. Pero ang nakikita natin na malalampasan nyo din naman ito at saka parang madali lang dumating yung tulong sa inyo. So, let's say for example, nagipit kayo, umutang kayo sa mga kaibigan nyo or kakilala nyo or mag-loan kayo, madali lang ma-approve siya. Kumbaga, madali kayo makahanap ng reserba or pantulong, ganyan, pantustos sa mga gastusin nyo. But then again, syempre, mas maganda pa rin talaga yung financially prepared kayo independently, diba? Kasi sometimes pag nangungutang kayo sa bangko, may interest pa siya, diba? So, you just have to consider those mga kapiksi. Alright? So, and nakikita rin natin dito na parang mas nagmamature kayo, mas nag-grow yung inyong, grabe. Yung understanding nyo, siguro nagmamature yung mga, kung paano kayo mag-budget, kung paano kayo gumastos, no? And eto guys, may swerteng darating sa inyo. Wow! So sa 2024, kahit na may mga problema na dumating sa inyo financially, pero mapapalitan ito ng swerte din, no? So buong 2024 naman ito mga kapiksi. So may mga problema, pero may mga swerte rin na dadating sa inyo. For some of you guys, pwede kayong ma-promote sa trabaho. Pwedeng
tumaas yung sweldo nyo, magkaroon kayo ng salary increase. For some of you, maaaring meron kayong mga bagong idea na i-explore na pwede nyong pagkakitaan, no? Parang meron kayong mga susubukan, magti-take kayo ng risk, ganyan, susubukan nyo. Ito, let's say for example, susubukan ko kaya magtinda, subukan ko kaya mag-online selling, subukan ko kayang mag-TikTok, ganyan. Kahit nasa YouTube tayo. Yung mga ganon, yung mga subukan, no? Pero yung subukan na yon, parang may mga ideas kayo na gusto nyo i-explore, na hindi nyo pa nagagawa before, no? Tapos doon nyo makikita, doon magsisimulang umikot yung magandang swerte sa buhay nyo, mga kapiksi. Alright? And pagdating naman sa pera, parang iikot siya, no? Iikot sa inyo. So, pag sinabing iikot, parang mabilis siyang pumasok, no? Mabilis siyang umikot, mabilis siyang pumasok sa inyo, mga kapiksi. So, kahit nasabihin natin may mga expenses kayo or may mga pagkagastusan kayo, pero mabilis nyo rin siyang mababawi. Mabilis din siyang babalik sa inyo, mga kapiksi. Lalo na pagka yung iba sa inyo, sabi ko nga, maaari kayong ma-promote sa trabaho, and pag na-promote kayo, maaaring madagdagan or magkaroon kayo ng salary increase, mga kapiksi. So, yung ano nyo guys, yung finances nyo, parang roller coaster siya. Minsan okay, minsan hindi okay, minsan okay, minsan hindi okay. So, parang zigzag, ganyan. Pero, kapag naging okay yung inyong finances guys, kailangan mag-autopilot kayo or mag-automatic na you're living in an abundance mindset, para hindi na kayo magsigsag, para hindi na bumaba, okay? So, always refrain ng pagrereklamo, tigilan. Kumbaga, wag nyo masyadong emphasize yung mga negative na nangyayari sa perahan nyo. Sabihin nyo lang, this too shall pass, ganyan, lilipas din yan kapag may mga financial troubles kayo. Tapos, always affirm. Pagdating sa pera, mga kapiksi, 2 affirmation lang yung palagi kong sinishare sa inyo. Money come to me, at saka palagi ako may pera and palagi ako nagkakapera. So, gawin nyo siyang mantra, gawin nyo siyang bahagi ng inyong mental diet, mga kapiksi, on a daily basis. Pag palagi nyo siyang sinasabi, the more na mabilis nyong ma-attract yung pagpasok ng pera sa buhay nyo. Alright, so yeah, make sure na i-balance nyo din, no, yung inyong paggastos. Huwag masyadong, kung ganito lang yung sahod nyo, make sure na yung paggastos nyo mas less pa dun sa inyong sinasahod or income, no, para hindi ma-drain yung energy, yung savings nyo, hindi kayo kapusin, ganyan, para makaiwas kayo ng mga utang, okay? And then kung merong pamamaraan para maghanap kayo ng other source of income na na-enjoy nyo rin naman, gawin nyo, why not? Kasi makakatulong din yon sa pag-unlad at pag-asenso ng inyong kabuhayan. Alright? So, very straightforward, Cancer. So, itong mga swerte na to, mga kapiksi, yung sinasabi kong swerte in pag-unlad ng kabuhayan, i-comment nyo na yan sa comment section. No? Hindi ko alam kung napamind ko na sa inyo kanina. Pero i-mind nyo na to, guys. Mind swerte, mind good luck, mind good fortune, mind promotion, no? Job promotion, salary increase, mind salary increase, yan. Yan yung mga nakikita nating very, very positive energy para sa inyo ngayong 2024 in terms of kaperahan or finances. Alright? Okay. So, ito guys, ito yung mga money manifesting techniques. Shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright. So, gusto mo ba maging maswerte sa 2024 Kapiksi? Kung gusto mong umunlad, umasenso at maging maswerte ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news guys, kasi palagi naman tayo may sale, discount, and promo. So, for updated promos, mag-send lang kayo ng email, mga Kapiksi. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinaypixietaro@gmail.com. So guys, ito yung ating money manifesting technique. So nakuha natin positivity. Always do your best to direct your thoughts in positive and productive directions. Focus on life affirming joyful thoughts. Train yourself to avoid negative, pessimistic, self-defeating, and critical thoughts and emotions because this will block the flow of abundance. Ito yung palagi ko sinasabi sa inyo guys, na iwasan nyo, no? Kailangan i-train nyo yung sarili nyo. Kailangan magkaroon kayo ng habit, mga Kapiksi, okay? Train yourself to avoid negative, pessimistic, self-defeating, and critical thoughts and emotions. Why? Because this will block the flow of abundance. Yan yung sinasabi ko sa inyo guys, na kapag kayo punong-puno ng kanigahan sa buhay, hindi talaga dadaloy ng maayos yung blessing sa buhay nyo kasi binablock nyo, no? Nagiging block yan, nagiging balakid yan sa pag-ascend, sa pag-unlad ng inyong kabuhayan. So, meron akong mga nababasa sa comment section. Kapiksi, ang malas-malas ko. Kapiksi, bakit gano'n? Naghihirap pa rin ako. Kapiksi, bakit ganito? Nagdadasal naman ako pero hindi pa rin ako umaasenso. Yung mga gano'n, guys. So, this is what I've been telling you over and over again, na kahit na magdasal kayo, kahit na mag-effort kayo, pero kung ang mindset nyo ay sobrang nega, wala rin kayo makikitang resulta kasi hinaharangan nyo, binablock nyo yung pagpasok ng blessing sa buhay nyo. So, it's very important na magkaroon kayo ng positive mindset. Okay? So, para ma-shift nyo yung inyong energy from negative to positive, yung mga negative emotions. Yung emotions nyo kasi guys, sumusunod yan sa pattern of thoughts nyo, kung ano yung palagi nyong iniisip. Natural, pag puro negative yung iniisip nyo, negative din yung mararamdaman nyo. So, kapag nakaramdam na kayo ng negative, binablock nyo na, no? Yung swerte, yung ligaya, yung kasaganaan sa buhay nyo. Kaya yung mga reklamo, mga reklamador, yung mga, hay nako, hay nako, hay nako. Pagka palaging ganon, yung tawag dito, tabas ng dila nyo, mga Kapiksi, sigurado. Sigurado ang either minamalas kayo or palagi kayong walang pera or magkapera man kayo, hindi siya nagtatagal sa inyo, mga Kapiksi. So, kasi napaka-reklamador, sobrang negative ng emotions, sobrang negative ng vibrations, mga Kapiksi. Pero, pwedeng nyo ang baguhin, kailangan i-train nyo yung sarili nyo na maging positive. So, ang unang step dyan guys is magpasalamat, no? Kasi pag kayo palagi nagpapasalamat, naghahanap kayo ng mga magagandang bagay sa buhay nyo, nako-convert nyo yung negative to positive, no? Imbis na magreklamo kayo, nagpapasalamat kayo. And the more na nagpapasalamat kayo, the more na doon nagfo-flow yung energy nyo, hindi nyo na napapansin yung kanigahan sa buhay nyo. And kapag hindi nyo na yung napapansin, unti-unting nawawala yon guys. Unti-unting nawawala yung kanigahan, napapalitan ng pagiging positive, pagpapasalamat. And kapag nasa ganong energy na kayo, nagva-vibrate, positive, makaka-experience kayo at makaka-experience kayo ng mga magagandang bagay, mga positibong bagay sa buhay nyo, no? Hindi naman siya instant, unti-unti mag-shift yung inyong energy. And kapag nag-shift na kayo, doon nyo na ma-experience yung tuloy-tuloy na daloy ng kasaganaan sa buhay nyo, guys, okay? So, you have to develop the mindset, you have to develop the habit of thinking positively, habit of being grateful, palagi nagte-thank you, palagi nagpapasalamat. Kasi ang nangyayari, yung mga minamalas, nasa habit sila ng pagrereklamo. Habit na nilang magreklamo, habit na nilang maghanap ng problema. Kasi ang problema dito ganyan, kasi ang problema ganyan. So, ganun, no? Ganun magsalita
Comment down below guys if nakaka-resonate kayo. If naiintindihan nyo. Kung meron kayong kakilalang sobrang nega, ganyan sila magsalita. Ang problema kasi ganito, di ba? May problema agad sila. Pinoproblema agad nila. Kaya lalong nagiging problema sa buhay nila. So, wag ganun mga kapiksi. If nasa ganun kayong mindset, kailangan maging disiplinado kayo. Baguhin nyo yung habits nyo. Baguhin nyo yung pattern of thoughts nyo, yung pananalita nyo, pag-iisip nyo, para magbago din yung takbo ng buhay mo. Hindi magbabago yung takbo ng buhay mo hanggang hindi ka nagbabago. Okay? Yung buhay mo, susunod lang yan sa'yo. Hanggang hindi ka nagbabago, hindi magbabago yung reflection sa 3D mo because your life is just reflecting back to you kung ano yung dominant thoughts mo. Alright? Okay, so comment down below guys if naintindihan nyo yan. And yung mga pinapamain ko sa inyo ng mga swerte, job promotion, job increase guys, i-mind nyo na yan sa comment section para talagang ma-experience nyo. Alright? So, ito yung ating 2024 kapalaran kapiksi. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing mga kapiksi, and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.